Humingi ng paumanhin si Vice President Sara Duterte sa publiko matapos matigil ang ilan sa pinaka-in-demand na serbisyo ng kanyang opisina matapos silang tinanggalan ng budget ng Kongreso. Sa kabila nito, nangako siyang hindi titigil ang Office of the Vice President sa paghatid ng tulong sa abot ng makakaya. Si Jason Rubrico sa balita. May halong panghihinayang ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte nang humarap siya sa media para linawin ang dahilan kung bakit natigil ang ilan sa mga pangunahing serbisyo ng Office of the Vice President, kabilang na ang medical at burial assistance. Humihingi kami ng pasensya dahil nawala talaga yung, alam nyo, ang pinaka-in-demand talaga na project ng Office of the Vice President ay yung burial and medical assistance. And tinanggal talaga nila. Tinanggal ng House of Representatives yung line item na yon, kaya hindi talaga namin siya malagyan ng budget. So humihingi kami ng pasensya doon. Dahil sa biglaang pagbabago sa budget, kinailangan ng OVP na agarang magsagawa ng internal na reassessment sa kanilang mga proyekto at target. Bawat pisong natitira sa kaban ng kanilang tanggapan ay kailangang pagplanuhan ng mabuti. So nag-re-strategize kami sa Office of the Vice President. Sinabi ko sa kanila, since maliit na lang yung budget natin, paliitin natin yung project, tapos habulin natin, bilisan natin na maabot natin yung targets natin para next year, makagawa tayo ng iba pang project. Sa kabila ng kakulangan sa pondo, nagpapatuloy pa rin ang ilang mga programa ng OVP tulad ng Disaster Operations Center, ang pagbabago campaign para sa edukasyon ng kabataan at ang layuning makapagtanim ng 1 milyong puno. Hindi rin nakaligtas sa epekto ng budget cut ang kanilang mga satellite office. Kung makikita nyo, meron kaming mga paglipat ng offices dahil lumiit din yung budget namin para sa Arkila sa NENT. So meron kaming relaunching across the country, relaunching ng mga offices namin kasi kailangan namin lumipat sa mga maliliit na offices na mababa yung renta. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.